Praise God. Ang ating panahon ngayon ay para bagang hindi nating maintindihan. No? Minsan umuulan, iinit. No? But ito po ay mga sinyalis o signs ng Biblia na malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, no, na in the twinkling of an eye, isang kisap mata, darating ang ating Panginoon. Kaya ang ating buhay ay magkaroon tayo ng bahagi sa buhay natin para po sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po sa ating pong 3-in-1. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. No? Wala na yung ating, hindi na ba talaga maayos? No. Praise God. So, kung may mga ipapagawa dyan, ipagawa natin. Sino po yung marunong na magpagawa niyan? Simulan na po natin bukas para sa susunod na linggo, mayroon po tayong magamit. 1 Corinthians chapter 13. Pakipatay nga itong medyo pasensya na kayo sa this coming 22, operahin na po itong aking mata. No? Pag mga ganyan na masyadong maraming ilaw, masilaw na hindi makapagbasa ng maayos. So, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sabay-sabay nating basahin. Praise God. Kaya, ang tatlong ito ay mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. Pangako po sa inyo na sa loob ng buwang ito, month of May, ito po yung ating tema. 3-in-1. Tatlong mahalagang bagay na dapat nating isabuhay bilang mga Kristiyano. Next Sunday po, pinapangako ko po sa inyo, praise God, na aralin po natin ang salitang love or pag-ibig. But ngayon po ay nandito po tayo sa dalawa, yung pananampalataya at pag-ibig. Pananampalataya at pag-asa. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito, no? Sa Biblia, may mga karanasan na maaari po nating gawin, no, sa panahon natin ngayon. Dahil po ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Yung ating kalsada dyan, kung napansin po ninyo, nung dumating po kami dito, wala pa pong bahayan at walang baha. Open space yan. Dito sa Sagrado, ay iilan-ilan ang bahay. So, ang tubig po ay malaya o maluwag po siyang makakadaloy. Walang baha. At bako-bako po ang kalsada dyan. Ngayon po ay iba na. No, tuwing umuulan, ano ang ating naramdaman? Baha. Nabuti sana kung baha lang. Pero may dalang sakit. At natutuwa pa nga yung mga bata, no, kapag bumaha dyan. No, naliligo sila dyan.
Praise God. Ako naman saway ng saway sa kanila. Mga anak, huwag kayo maligo kasi marumi yan. Baka mamaya magkasakit kayo. Kasi mayroon po tayong isang CBM o Onisimo na namatay po siya sa leptospirosis. Membro po natin. No? Praise God. So, walang mapapahamak kapag tayo ay nag-iingat. So, dalawa. No? Sabi sa chapter 7 ng Mateo, huling talata po ng chapter 7 ng Mateo. Tingnan po natin. No, dito po sa 28. Praise God. Sabay-sabay po nating basahin. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga katuruan ito. Verse 29, sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng pagtuturo ng mga tagapagturo ng kautusan. Praise God. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos, kapag po tayo ay mananampalataya dito, magtiwala, no, ito po ay mayroong mga imposibleng bagay na magaganap sa buhay natin. Dito po mapapansin natin na ito pong mga tagapagturo ng kautusan, praise God, no? Nung marinig nila ang pangaral ng ating Panginoon, sila po ay namangha. Nagulat sila. Sabi nila, kakaibang turo ito. Praise God. Parbagang hiwalay sa katuruan sa lumang tipan. Tama po. But, ang sabi ng Panginoon, walang naglalagay ng alak sa lumang sisidlan. Walang kumukuha. Kapag kumuha tayo ng ating mga gamit or damit, inihiwalay natin ang luma at ating isinusuot ang bago. Praise God. Ito po'y talinhaga ng katuruan ng ating Panginoon. Tayo pong mga Kristiyano ay kaya nga dumami sa ating dito ang ukay-ukay. Kasi tayo ay mahilig bumili at magsuot ng mga pinaglumaan. Praise God. Kasi ay mura. Pero sa katotohanan lang po, sa katuruan, ang parabagang ang lumang tipan ay nangdoon lang siya. At ngayon, tayo ay namumuhay at lumalakad sa katuruan ng bagong tipan. Halimbawa, nagbigay ang kautusan kay Moses na ang tawag doon ay 10 Commandments. 10 utos. Ang 10 utos ay nabubuo sa salitang huwag kang magnakaw, huwag kang papatay, huwag kang sa mga... So, dito sa bagong tipan, sa chapter 20 ng Mateo kung mabasa natin, itong 10 ay nagiging 2 na lang. At ito ay nabubuo sa salitang pag-ibig. Ano yung 2? Ano yung 2? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-isip. Ang pangalawa ay, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No? Ikinumpres. Yung 10 ginawang 2. At nabubuo po ito sa salitang love. Ano po? But next Sunday, no, i-aral po natin ito ng mabuti.
para hindi po tayo mahuli, no, sa modernong katuruan at modernong pag-aaral patungkol sa salita ng Panginoon. Praise God. Dahil ngayon ay marami nang, no, may mga cellphone na tayo, lahat. No, para bagang napakadali na lang magbasa ng salita ng Diyos. Napakadali na lang mag-aral ng salita ng Diyos. Imagine po ninyo, no? Pwede ka pong, kapag sinabi mo yung love, pwede ka pumunta sa Google at pwede ka pumunta sa, no, at ituturo na sa iyo. Praise God. Sabi nga ni Ate Jazz, may mga aral na ang nagtuturo ngayon ay AI. No? Ano ba ito? Robot. Nagsasalita. Nagsasalita yung robot, tuturo. Biblical. Praise God. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay tinuturo ito ng mayroong puso. Hindi ito itinuturo ng robot. Kasi ang robot walang puso. Praise God. Kapag ang salita ng Diyos ay pumasok sa puso ng isang tao, ito po ay nagdadala ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya po ang sabi rito, sa chapter 7 ng Mateo, namangha, nagulat ang mga tao, kasama ang mga nagtuturo ng kautusan. Kasi, nung ang ating Panginoon ay nagtuturo at nangangaral, mayroon pong kaakibat o kasama na himala. Amen? Sa panahon natin ngayon, para bagang wala nang himala. Samantala ang himala galing sa salita ng Panginoon. Alalahanin natin ang sabi ng Diyos. Ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Katulad din sinabi ko kanina, ang kalsada diyan nagbabago. Yung ating ugali, ang ating nakikita, ang ating bansa, ang lahat ng bansa, moderno. Praise God. Subukan nyo ngayon magsuot ng bell bottom. Ibang pag maglakad ka, nagwawalis sa kalsada. Malamang, pagtatawanan ka. Makaluma ka na. Praise God. Pero mayroon pong isang salita na hindi naluluma. Ito ay ang salita ng Diyos. Tingnan po natin. Purihin ang Panginoon. Praise God. Sabi po ng Hebreo, chapter 11, verse 2. Ano sabi niya? Hebreo. Praise God. 11. Purihin ang Diyos. Verse 2. Sabi dito, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay nagmumula sa mga hindi nakikita. Praise God. Ang pananampalataya po ay sumisibol sa puso ng isang Kristiyano dahil po sa kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Sa 1 Peter chapter 1 verse 3, sabi niya, purihin natin ang Diyos dahil sa malaking pag-asa na ating tinanggap. Praise God. Pag-asa, kapag ang isang tao ay nagsimulang magtiwala o mananampalataya sa Diyos, ang kasunod po nito ay pag-asa. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung dalawang yun kasi 3-in-1 yun eh. Ngayon dito pa lang tayo sa pananampalataya at pag-asa. Ulitin ko po. Kaya nga po tinawag siyang 3-in-1 dahil ang tatlo ay nagkakaisa. Subukan po niyo uminom ng kape. Walang gatas. Kung sa bagay may mga tao na uminom ng kape, walang gatas. Walang asukal. Puro kape lang. Ano lasa? Mapait. Praise God. Ang kape ay nagiging masarap kapag mayroong asukal at gatas. No. Maramdaman mo, malalasahan mo ang sarap ng kape na iyong hinihigop. Praise God. Dito po makita natin, kung walang pananampalataya, hindi tayo maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sinumang taong nanampalataya sa Diyos, nagtitiwala na mayroong Diyos na kanyang sinasampalatayanan at yun ang magbibigay ng kanyang mga pangangailangan. Praise God. Naalala ko po yung kwento, no? Di ba yung isang taga-bundok, katira sila sa bundok, nagkaroon siya ng sakit. Nung magkaroon siya ng sakit, hindi madala sa mga dahon-dahon. Alam mo naman, taga-bundok, mahilig sila sa mga dahon-dahon. Sabi ng kanyang kapatid na taga-bayan, sabi niya, ipa-doktor mo na yan. Kailangan mo na punta sa doktor yan kasi baka mamaya lalo pang lumala. Siyempre, taga-bundok, pumunta siya sa doktor. Pagpunta siya sa doktor, tinanong siya ng doktor, ano sakit mo? Dok, meron akong lagnat. Ilang araw na? 1 linggo na. Hindi madala sa dahon-dahon eh. Hindi madala sa mga gamot-gamot nila doon sa kabundukan. Kaya, sabi ng doktor, delikado yan ah. 1 linggo na yung lagnat mo. Baka nadinggi ka na. Baka, praise God. Alam mo naman sa doktor kung minsan, pag lumapit ka, tinatakot ka pa. Naranasan niyo na ba yan? May mga doktor kung minsan, tanungin ka, ilang araw ka nang inuubo? 1 linggo na. Nako! Praise God. So, sabi ng doktor, kailangan ito ang inumin mong gamot. Sinulat ng doktor sa kanyang reseta. Pagkabigay niya doon sa lalaki, sabi niya, inumin mo yan 3 times a day. Sa tuwa naman ng lalaking ito, umuwi ka agad. At yung resita, hinati niya sa 3. Parang alam nyo na. Hinati niya po yung resita ng doktor sa 3. Yung isang hati, ininom niya ng umaga. Ang isang hati, ininom niya ng tanghali. Ang isang hati, ininom niya ng gabi. Kinaumagahan, ano nangyari?
nawala ang kanyang lagnat. Praise God. Tuwang-tuwa siya. Bumalik siya sa doktor. Malayo pa, sumisigaw na siya, Dok, talagang napakagaling ninyo. At ang galing, epektibo, sabi niya, yung gamot na ibinigay ninyo sa akin. Tuwang-tuwa din siyempre ang doktor. Sabi niya, bakit anong ginawa niyo? Binili niyo ba yung gamot? Nagulat yung lalaki. Sabi niya, hindi po, Dok. Yung papel na ibinigay ninyo sa akin, yun po yung ininom ko. Hallelujah. Praise God. Bakit kaya? Dahil sa kanyang pananampalataya. Iniisip niya, kapag ininom niya ang sinasabi ng doktor, siya ay gagaling. Kahit walang gamot. Kung minsan, tayong lahat, ano po? Pananampalataya ang kailangan natin. Para tayo ay makatanggap ng himala ng Diyos. Kaya mamaya, pagdating nyo sa bahay nyo, gawin nyo itong ginawa ng lalaki. Wag. Praise God. Yun ang kanyang pananampalataya. Na kapag ininom niya yon, siya ay gagaling. No? Walang medisina, walang gamot. Dahil sa siya ay nanampalataya, sa sinasabi ng doktor, no? Siya ay gumaling. Praise God. Pero wag ho ninyong gawin yan. Kasi ngayon sa panahon natin ay moderno na ang lahat ng bagay. Praise God. So yun po yung mangyayari. Magaganap sa buhay natin kapag tayo ay mayroong pananampalataya. At ang pananampalatayang ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa para makamta natin, matanggap natin ang himala galing sa Panginoon. Tingnan po natin yung Bible. Lucas chapter 8. Praise God. Lucas. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi dito, Lucas chapter 8, verse 40. Dito po ay dalawang tao ang nakatanggap ng himala na kahit walang iniinom na gamot. Tingnan po ninyo. Sabi dito sa verse 40, pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanya sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae ay na 12 taon gulang ay naghihingalo. Amen. Praise God. Tingnan po niyo yung salita ng Diyos. No? First, tinanggap ni Jairo, naniniwala si Jairo sa salita ng Diyos. Ngayon ang ginagamit ditong salita ay salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos
ito po yung Biblia na siyang binabasa natin. Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, it means tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Malugod siyang tinanggap ng mga tao doon. Praise God. Naniniwala sila kay Jesus. Sumasampalataya sila kay Jesus. At ang kanilang pananampalatayang ito ay siyang nagtulak o naglagay ng isang matibay na pag-asa para ang magtiwala sa salita ng Diyos ay makakatanggap ng himala. Praise God. Purihin ang Panginoon. So dito po, dumating si Jairo. Nakiusap sa Panginoon. Ano yung kanyang pakiusap? Lumuhod siya sa harap ng Panginoon at nakiusap. Ang kanyang pakiusap, Panginoon, pumunta kayo sa aming bahay. Kasi mayroon akong anak na 12 taon. Nahihirapan siya at sa mga oras na ito, siya ay mamamatay na. Naghihingalo, sabi ng Bible. Agaw buhay, sabi ng Biblia. Praise God. Kaya kapag tayo po ay magkaroon ng pananampalataya at ilagak natin ang ating pag-asa sa ating Panginoon, ang ating katawang ito na punong-puno ng kahinaan at halos punong-puno na ng sakit at karamdaman, kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa at ang pag-asang yan, yun yung magbibigay lakas sa'yo at yun ang magbibigay ng himala sa buhay mo. Praise God. Praise the Lord. Yun si Jairo. Sabi dito, mataas ang kanyang posisyon. Namumuno po siya ng isang pangkat ng mga sundalo. Praise God. Isa po siyang kernel. Mataas yung kanyang posisyon. Praise God. Tandaan po natin, praise God, ang kailangan ng Panginoon sa panahon natin ngayon, hindi niya kailangan kung sino ka, kung ano ang posisyon mo, ano yung uri ng pagkatao meron ka. Ang kailangan ng Panginoon sa panahon natin ngayon, yung ating pananampalataya at pag-asa, ilagak natin sa Kanya. Sa ganyang paraan, mararanasan natin, mamamangha tayo sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Katulad ng nabasa natin doon sa Matthew chapter 7. Praise God. Hindi ba kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa atin? Na tayo ay hindi karapat-dapat ginawa niyang dapat sana tayo parusahan na dahil sa ating mga kasalanan. Dapat sana tayo hindi nakatanggap-tanggap, pero tinanggap tayo ng Panginoon. Praise God. Tinanggap siya. Nanampalataya si Jairo. Praise God. At ang pananampalatayang yan ay nagbigay sa kanya ng malaking pag-asa. Kaya sa mga panahon ngayon, maraming mga tao na parabagang kapag kausap mo, hopeless na ang kanilang buhay. Wala nang pag-asa. Pastor, wala na ako pag-asang magbago? Pastor, may pag-asa pa ba ako? Yes! At ito ang inaalok ng Diyos sa atin ngayon. Praise God. Parabagang kumisan, nagtatrabaho tayo. Bigla nagkaroon ng problema, naalis tayo sa ating trabaho. Para bagang naisama na dun ang ating pag-asa sa mga ginagawa nating araw-araw. Praise God, ang pag-asa ay nandyan lang at hindi yan binabayaran. At ang pag-asa ay sulo, maibibigay sa atin ng
Panginoon. Sa panahon ngayon, para hindi na ginagamit ang salitang pag-asa. Halimbawa, sa ligawan. Mga babae, kapag kayo ba niligawan, sinasabi nyo bang may pag-asa ka? Wala na yata. Parang, sige na nga. Praise God. Praise the Lord. Hindi natin pwedeng bawasan ang Biblia. Kaya nga 3-in-1. Praise God. Kasi ito mga step by step na dapat nating malaman. At ito din pong step by step na dapat nating hakbangan para tayo ay makarating, para maabot natin ang himala, ang pagpapala, at ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga ngayon, umagang ito, yung puso mo. Tinitignan niya ng Diyos. Kilala ka niya. Mula pa doon sa paglabas mo, sa sinapupunan ng iyong ina, kilala ka niya. Alam niya na hanggang ngayon, ang buhay mo hindi matatago sa Diyos. Praise God. Diba? Hebreo chapter 4, verse 13. Nababasa niyo ba yon? Hebreo 4:13. Walang nakakatago sa Diyos. Ang lahat ay hubad at lantad sa Kanyang paningin. At sa Diyos tayong magsusulit. Katulad ni Jairo, hindi niya magagamit ang kanyang posisyon. Hindi niya magamit ang kanyang pagkakoronel. Hindi niya magamit yung kanyang pagkakapitan. Praise God. But this time, dahil sa kanyang pananampalataya, praise God, ang pananampalataya po, no, ito po ay umuusbong, lumalago, kapag tayo ay tumingin sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay magtiwala at manampalataya sa salita ng Diyos. Si Jairo po isang hintil. Sabi sa Bible, hindi siya kabilang. Praise God. Romano. Pero makita po natin kung bakit si Jairo mayroong pananampalataya. Dahil sa itinuturo sa kanya ng kanyang mga magulang. Hinubog ng mga magulang ni Jairo sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6, verse 4, mga magulang, hubugin ninyo ang inyong mga anak sa salita ng Diyos. At huwag ninyo silang turuang maghihimagsik. Huwag ninyo silang galitin. Praise God. Hubugin, turuan, imord, ayusin ang kanilang buhay. Yun ang nakakabuti. Bagamat ako nagiging pastor, pero yung aking mga magulang, siradong Katoliko kami. Nanay ko nga, noong mga panahon na yun, di ba, yung mga babae, pupunta sa simbahan, may mga belo. Naabutan niyo ba yun? Sino ba yung medyo, yan si nanay. Naabutan niyo yun, pag pumasok sa simbahan, may belo. Yung nanay ko galing sa simbahan, hindi pa natanggal yung belo, nagmumura na. Praise God. Yung lula ko, mayroong konting tindahan. Ginagawa ng nanay ko, pag alis ng lula ko, iniipitan niya yung timbangan para yung kalating kilo magiging 1 kilo. Kagagaling na nun sa simbahan. Praise God. Pero alam niyo ba kung bakit ako naging pastor? Isang araw, ang nanay ko, natanggap niya ang Panginoon. Amen?
Praise God. Nagtiwala siya. Sumampalataya siya sa Panginoon. At yun po, yung katotohanan na yan na tinanggap ng aking mga magulang, ng aking nanay, yun po yung ginawa niyang tungkod. Ginawa niyang batayan para kami ng mga anak niya ay makakilala sa Diyos. Praise God. Kaya nga po, ako hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa katotohanan po, sasabihin ko po sa inyo, ako ay isang secondary lang. Grade 2. Grade 2 lang po si pastor. Inayawan ko na yung pag-aaral. Alam niyo kung bakit? Ang aming dinadaanan ay espalto. Mabuti sana kung simento. Espalto. Pag mainit ang araw, mainit din yun. Parang nasa disyerto ka. Sobrang init na ng paa ko kasi nag-aaral ako walang tsinilas. Pupunta ako sa tabi, sa mga damuhan, para malamigan man lang ng kaunti yung aking talampakan. Ang problema, yung tabi at mga damuhan na yon, maraming makahiya. Ano ba yung makahiya? May mga tinik yan. Kapag yun ay naapakan mo, naku po. Grade 2 lang po ako. 4 na taon pa yun. Hallelujah. Ngayon mga bata, maaarte. Ang baon ko ng 5, isang araw. Amen? May uwi pa kong tira-tira ganyang kahaba. Kung hindi tira-tira, banana Q. 2 piraso, inuwi ko po sa akin mga kapatid. Ngayon, mga bata, praise God. Itinuro sa amin ang pananampalataya. Hirap ng buhay. Katulad ngayon. Praise God. Sa mundong ito, mahirap talaga ang buhay. Pero kung mayroon kang pananampalataya, ang pananampalatayang yan ay magbibigay sa iyo ng pag-asa at i-guide ka ng pananampalataya natin at pag-asa patungo sa ating Panginoon. Katulad ni Jairo. Nandoon si Lucas. Ang simulat ito si Lucas. Kilala niyo ba si Lucas kung sino? Isa siyang bihasa na doktor. Bakit hindi siya pumunta kay Lucas? Bakit siya pumunta sa Panginoon? Dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang pag-asa na ang Diyos ay may himala. Ang hindi magagawa ng tao, ang imposible sa tao, posible sa ating Panginoon. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Guys, ano ba yan? Kay pastor lang yun, sa Panginoon. Hallelujah, salamat po. Praise God, hallelujah, salamat po Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sama si Jesus. Sumama siya. Sabi nga ng mga tao, dapat pagbigyan natin yan. Kapitan yan. Praise God. Dapat sumama tayo doon. Malaki ang posisyon yan. Mataas ang posisyon. Imagine mo, meron kang hawak na 100 sundalo. Yun ang posisyon ni Jairo. Praise God. Pwede siya mag-utos. Amen? Punta ka nga doon. Gawin mo nga ito. Gawa mo ako ng ganyan. Koronel siya. Magagawa niya. Pero bakit? Siya mismo ang pumunta sa Panginoon. Praise God. Kapatid, ngayong umaga, ang ating personal
ang ilapit natin sa Diyos. Kapag inilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon, ito ang pagkakataon. Ito ang oras na matatanggap mo ang pagpapala galing sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang pananampalataya ay nagdadala sa atin, sumasang-ayon ang Diyos sa kung ano ang ating ibig, sa kung ano ang ating nais. Katulad ng sinabi ko kanina, ulitin ko naman, walang imposible sa Diyos. Walang imposible. Katulad ni Jairo. Mayroon pa rito isa. Verse 42 sa huling bahagi. Sabi dito, habang naglalakad si Jesus, pupunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Ito yung mga tao doon sa Matthew chapter 7, na sila ay namamangha. Nagugulat sila, nagugulantang sila sa mga aral at turo ng ating Panginoon. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Mamangha tayo sa kanyang mga salita. Praise God. Magulantang tayo sa mga salita ng Panginoon. Praise God. Maraming tao ngayon, pag babasahin mo ng Biblia, para bagang uutal-utal. Praise God. Parang ako. Di ba, grito lang ako eh. O buksan natin yung Bible sa ganito. Naku, kalahating araw na, hindi pa nakita. Buksan natin sa Lucas, sa aklat ni sa pahayag, naghahanap sa Genesis. Layo, no? Simula at end. Hindi mo talaga makita. Praise God. Dapat tayong matuto, mga kapatid. Dapat tayong sumunod. Dapat tayong makinig. Faith comes by hearing. Amen. Praise God. Narinig lang ito ni Jairo na si Jesus ay dadaan. Praise God. At ang kanyang pakikinig ay nagbunga ng pananampalataya. At ang pananampalataya ito ay siyang nag-utos, nagdala at naghakbang ng kanyang mga paa patungo sa ating Panginoon. Dalawa pa lang po yan. Next Sunday, aralin po natin ang pinakamahalaga sa lahat. Praise God. Habang naglalakad, sinisiksik po siya ng maraming tao. At doon sa maraming taong yun, mayroon isang babae. May sakit. Anong sakit ng babae? Nagbi-bleeding po siya. Tuloy-tuloy po yung agas o agos ng dugo mula sa kanyang matres. Imagine po niyo 12 years. Huwag na lang po ninyo bigyan ng maling pakahulugan. Yung mga babae, nagmi-mens po sila ilang araw? Ilang araw nagmi-mens yung mga babae? 3 days. 3 days. 3 to 7 days. Ano naramdaman nyo? Hinang-hina kayo. 7 araw pa lang yon, mga kapatid. 7 days pa lang yon. Hindi mo maramdaman yung kanyang, no? Naalala ko yung si Mrs. eh. Kapag mayroon buwan ng dalaw, laging mainit ang ulo. Hindi mapakali. Praise God. Kaganda-ganda ng sinasabi mo, magagalit. 7 days. Ganyan ang kanyang, gano'n ang inyong sitwasyon. How much more? Itong babaeng ito, the Bible said,
Not 3 days. Not 7 days. Ano? Years. Ilan? 12 years. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. 12 taon, nagbi-bleeding ang babaeng ito. Sabi sa Biblia, naubos na yung kanyang kayamanan. Dati maganda ang kanyang bahay. Maganda ang kanyang buhay. Praise God. Ngayon, ang babaeng ito, mayroon na lamang siyang kubo sa tabi ng daan. Praise God. Dito, narinig niya. Ano yung kanyang narinig? Praise God. Dadaan si Jesus. Mga kapatid, pag dumaan si Jesus sa buhay natin, huwag mo nang palagpasin. Tanggapin mo na. Maniwala ka na. Praise God. Kasi ito ang araw na gagawa ng kamangha-mangha, mga dakilang bagay, mga mahimalang bagay ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Praise God. May pananampalataya tayong lahat. Maniwala kayo. Amen? Pero ang pananampalatayang yan ay nag-aantay lang yan ng tamang panahon. Sabi nga po natin, tamang panahon. Praise God. Ano ba ang tamang panahon? Bukas? Sunod na linggo? Sunod na buwan? Sunod na taon? O magbibilang pa tayo ng napakaraming taon? Ngayon na. Ngayon na. Ito na ang ating pagkakataon. Kaya nga po yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon na kung saan nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, dapat hindi po natin ito sinasayang. Dapat niyayakap natin ito. Pinaniwalaan natin ito. Praise God. Ang babaeng 12 years na tinutugo, may pananampalataya siya. At ang kanyang pananampalataya, isang araw dadaan sa Jesus. Isang araw maririnig niya si Jesus. Praise God. Nung dumaan ang maraming tao, ano sinabi niya? Ano ba nangyari? Dumaan si Jesus. Praise God. 12 years. Hindi na makalakad. Hindi na makagulapay. Tama ba? Gulapay. Hinang-hina na. Payat na payat na. Hallelujah. Praise God. Kaya niya pa ba maglakad? Kaya niya makipagsiksikan sa maraming tao? Literal na pangungusap. Kaya niya kaya? Praise God. Kung tayo, hindi natin kaya. Kaya dapat hindi na natin naantay na tayo ay binubuhat na, naka-wheelchair na. Ano ba? Ano ba bang dapat natin hantayin? Praise God. Antayin pa ba natin mga kabataan? Antayin pa ba natin manghina ito? Lumabo ito? Wala nang marinig. Hindi ka na makikinding. Hindi mo na maangat ang iyong mga paa. Antayin niyo pa ba yan? Praise God. Bagamat ang babaeng ito payat na payat, hinang-hina, wala nang kaya, wala nang lakas. Praise God, 12 years.
Hallelujah. Nung marinig niya na dumadaan si Jesus, praise God, nagkaroon siya ng, anong meron siya? Nung marinig niya? Nagkaroon siya ng pananampalataya. Hallelujah! Praise God. At ang pananampalatayang yon, kasama ng pag-asa, dalawa ang kanyang sinasandalan ngayon. Pananampalataya at pag-asa. Ano nangyari sa kanya? Ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pag-asa nagbigay sa kanya ng higit na kalakasan. Amen. Praise God. Sabi ko kanina, hindi na pwedeng maglakad ang babaeng ito. Hindi na pwedeng makipagsiksikan ang babaeng ito. Pero dahil sa kanyang pananampalataya at pag-asa, lumakas ang kanyang tuhod. Sabi doon sa unang talata, sa buhay ni Jairo, ang sabi doon, si Jairo lumuhod at nagpatira pa sa paanan ng Panginoon. Itong babae, anong kanyang ginawa? Ano yung nakalagay sa kanyang isipan? Praise God. Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Ako ay gagaling. Alam niyo po ba, yung mga taong minamahal ng Diyos, yung mga taong pinagpapala ng Diyos, yung mga taong nakakaranas lagi ng himala ng Diyos, yung mga humble, yung mga marunong magpapakumbaba, mahal na mahal sila ng ating Panginoon. Praise God. Marami pang mga literal na mga halimbawa ang ating mapag-aralan sa Biblia para lang maniwala tayo na mayroong Diyos. At ang sinumang nanampalataya at naniniwala na mayroong Diyos, yun ang mga taong makakaranas ng kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Ano nangyari? Magtatapos na po tayo. Ano nangyari sa babae? Praise God. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya eh. Habang naglalakad sa maraming tao, habang nakipagsiksikan sa maraming tao, minsan abot ang isip ko, marahil itong babae ito, inapakapakan na. Tinatadyak-tadyakan na. Amen? Wala na siyang lakas eh. Inapakan sa paa, inapakan sa mukha, inapakan sa likod. Wala na, maraming tao, siksikan. Praise God. Sabi sa Bible, nung dumilat ang babae, nasa paanan siya ng Panginoon. Amen. Ngayon, umaga, napakaraming mga bagay na dapat natin gawin. Napakaraming mga bagay na iniisip natin. Kailangan ko to, kailangan ko yan, dapat ganito, dapat ganyan. But ngayong umaga, natagpuan mo ang iyong sarili na nandito ka sa church. Hallelujah! Praise God! Hindi ka inapakan, hindi ka tinatadyakan. Ito ay plano ng Diyos. Ito ay kagustuhan ng Panginoon. Na ikaw ay madako sa lugar na ito. Praise God. Tingnan ninyo, mula Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado. Mananawagan ka. Ang sagot ng karamihan, busy ako, wala akong panahon, wala akong oras dyan. Hallelujah, but praise God. Sa isang munting panawagan, sa isang share o pagbabahagi sa iyo, naniwala ka. At ngayon nang dito ka, katulad ng babae. Praise God. Nung mapansin niya
na siya ay nasa paanan ng Panginoon. Agad ginamit niya ang kanyang pag-asa at pananampalataya. Anong sabi niya sa sarili niya? Mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Ako ay gagaling. Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa. May pag-asa. Praise the Lord. Kamahal-mahal ng mga doktor ngayon. Hallelujah. Kung gusto mo naman libre, yun, makipagsiksikan ka doon. Agang-aga kang gumising. Hallelujah. Ngayon, kapag meron kang malalang sakit, dapat kailangan mo milyon para ka gumaling. Pero alam ba natin, ng ating relasyon sa Diyos, ang ating pagkakilala sa Panginoon, at ang ating paglilingkod sa Diyos, ay hindi nasasayang? Hindi nawawalan ng kabuluhan? Praise God. Nung hinawakan ng babae ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, ano yung kanyang naramdaman? Lumala ba siya? Lumala ba? No, sabi sa Biblia, sundan ninyo ako, magtatapos na tayo. Nung mahawakan ng babae ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, verse 44, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon din, tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Sabi ko kanina, yung mga marunong magpakumbaba, sila yung itinataas ng Diyos. Amen? Amen. Nabanggit ko rin kanina na kung ano ang karakter o ang pamantayan o ang katauhan ng ating Panginoon, hindi yan nagbabago. Praise God. Nalulugod siya sa mga taong mas mabuti at mas nakakahigit sa iba. Sino itong mga taong ito? Yung mga taong marunong magpakumbaba. Praise God. Naramdaman ko, sabi rito sa 41. Tama ba? Mayroong humipo sa akin. Mayroong kapangyarihan na lumabas sa akin. Praise God, alam mo po, babae nanginginig yung babae, nangangatog. Lumapit sa Panginoon. Sabi ng mga tao, pambira ang Panginoon na ito. Ang dami-dami natin eh. Sinisiksik tayo ng mga tao eh. Tapos tanungin niya ngayon, sino yung umawak sa kanya? Praise God, alam niyo po ba mga kapatid? Ang gustong makita ng Panginoon sa atin ngayong umaga, ang ating pananampalataya na may kalakip na pag-asa. Sabi ng Panginoon, hindi. Mayroon talagang humipo sa akin. Praise God. Nanginginig yung babae. Nangangatog. Ako po yung Panginoon humipo sa inyo. Praise God. Dahil sabi niya, ako 12 years nang dinudugo. Sinabi ko sa sarili ko, mahipo ko lang ang laylayan ng iyong damit, ako'y gagaling na. Praise God. Ang kailangan kasi ng Panginoon,
Kapag pinagpala tayo, kapag makaranas tayo ng himala, share. Sabihin nga natin salitang, share. Share. Ipamahagi natin. Amen? Lalo pa sa kaligtasan. Pastor, ako ligtas na. Ang tanong ko, kamusta pamilya mo? Kamusta ang anak mo? Kamusta asawa mo? Kamusta kapitbahay mo? Praise God. Ito yung sinabi ng babae. Sinabi ko kasi, kapag nahipo kong laylayan ang damit mo, gagaling ako. May pronunciation. Ibig sabihin, may proof, katunayan. Sa anong pamamaraan? Ibahagi mo. Kahit malaki ang iyong natanggap sa Panginoon, kahit malaki, ibahagi mo. I-share mo sa iyong kapwa. Kaya nga meron tayo ngayon, small group leader. Sila yung buhay ng church. Yung ating mga small group leader. Kayo ang buhay ng church. Nasa sa inyo ang himala ng ating Panginoon. Higit kayong kagamit-gamit at kapakinabang. Tama ba? Kapaki-pakinabang sa ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. Pagpatuloy ko pa ba? O mag-pray na tayo? Praise God. Next Sunday, sa tulong ng Holy Spirit, sa tulong ng salita ng Diyos, ipapakita niya sa atin kung ano ang mga pinakamahalagang bagay na siyang layunin ng Diyos sa ating buhay kung bakit tayo nagiging mga Kristiyano. Praise God. Si Brother Melvin nung kanina Melvin, doon sa labas, nagsishare naman dalawa. Alam mo pa, sabi niya talagang napakabuti ng Diyos. Yung mga himala niyang, praise God. Napakaraming blessing na natanggap ng taong ito. Sabi ko, Brad, ipagpatuloy mo. Kasi, nagpapatunay lamang niyan ng ating Diyos ay buhay. Wala pa man, nagpapaalam na Pas, mamaya po, pagkatapos, alis ako agad. Kasi, mayroon po akong pasahero. Napakalapit lang hinahatid ko. Halos 5 kilometro lang. Nagbibigay sa akin ng 1,000 o kaya 1,200. Imagine mo. Nandito pa sa simbahan May blessing na. Amen. Amen po ba? Baka mamaya dito kayo sa simbahan yung iniisip nyo, puro problema doon sa mga bahay-bahay ninyo. Praise God. Don't worry. Huwag kayong mag-alala. Tayo ay nasa pamamahala, pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon. Ang tatlong ito, mananatili. Ano yung una? Praise God. Ngunit, imagine mo, ang pag-ibig ay pinakadakila pala yan. Yun ang turo ng Biblia. Hindi yung pag-ibig natin ngayon. Lones. Yan tayo'y magkakilala. Ano sunod? Diba? Isang linggong pag-ibig, huwag nating gayahin yan, mga kapatid. Ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos ay isang dakilang pag-ibig. Sa mga mag-asawa, ang tawag dito ay till death do us part. Praise God. Sa Panginoon, ang ating kamatayan
ay pag-aalis sa mundong ito. At ang ating muling pagkabuhay ay pasimula ng ating panibagong buhay. Purihin ang Panginoon. Mananatili ang tatlong ito. But ang pinakadakila sa lahat, at ito po yung ating aralin next Sunday. Praise God. Jairo, hindi na natin aralin. Kayo na lang mag-aral sa bahay mo. Jairo, ano ba nangyari sa kanya? Ang babae, ano ba nangyari sa kanya? Praise God. At mamangha kayo sa mga nagaganap at mga himala, pagpapala na tinanggap ng mga taong ito. No? Yung mga karakter nila, yung mga ugali nila, tinanggap nila mula sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 12. Ito po yung panghuling paalala ko po sa inyo. 1 Corinthians chapter 12. Last verse. Verse 31. Diyan na kayo. Unang Korinto 12:31. 31. Kaya, buong sikap ninyong hangarin ang kaloob na mas dakila. Praise God. Kaya, buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Ano ito? At ngayon, ituturo ko ito sa inyo. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Ano ito? Pag-ibig. Pag-ibig. Ito po yung ating representation. Sunod na linggo. Kaya huwag kayong umabsent. Cancel nyo lahat. Cancel lahat ng mga appointment. Cancel lahat ng mga bagay-bagay. Praise God. At sa sunod na linggo, mag-pray tayo sa mga may sakit. Mag-pray tayo sa mga nangangailangan ng trabaho. Mag-pray tayo sa mga ating mga student na nangangailangan ng pinansyal para sa kanilang pagpasok. Hallelujah. Amen. Mayaman ang ating Diyos. Amen. Makapangyarihan ang ating Diyos. Mapagbiyaya at bukas ang kamay ng ating Diyos na itinuturo at sinasabi ko sa inyo ngayong umaga. Yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Aming Panginoon, salamat po sa umagang ito. You are the best. You are grateful, God. Wala nang iba. Kamangha-mangha. Nakakagulat, Panginoon, ang iyong mga salita. Mga salita na makapangyarihan. Mga salita na buhay. Na maaari naming gamitin sa aming pang-araw-araw na pagkilos sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Dakila ka. Makapangyarihan ka. Narito po, Panginoon, ng congregation ngayong umaga. Lahat ng membro ng Silanganan Community Christian Church, Lord, I ask, ayon sa kapangyarihan ng iyong kabanal-banalang pangalan, hinihiling ko po, Panginoon, dinideclare ko po, Panginoon, sa umagang ito, ang kalayaan, ang katatagan, ang kapangyarihan na ibinigay mo
sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ikaw na Diyos na higit na makakagawa ng mga bagay na mahihirap, na hindi namin lubos na maunawaan. Ito po, Panginoon, ay ipaunawa mo sa amin. Ipinapaliwanag mo sa amin para lalong tumibay, tumatag, at makapangyarihan, Panginoon, ang aming relasyon at paglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Ang buhay ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito ay mahalaga. Ang buhay namin, Panginoon, ay isang kayamanan na ipinagkaloob ninyo. Kaya, Panginoon, samahan mo kami, ingatan mo kami, pagpalain mo kami, Panginoon, ihatid mo kami sa tagumpay, dalhin mo ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon, sa iyong mga salita, upang sa ganun, Panginoon, maggamit namin ito, Panginoon, na ayon lamang sa inyong kalooban. Salamat po. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagkulang. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At kayo din po yung Panginoon na aming binabanggit at aming kasama sa mga oras na ito. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang buhay ng mga kabataan, ng aming po mga estudyante. Salamat po. Nakatapos na po yung aming mga estudyante iba. Praise God. Mayroon po kaming engineer, mayroon po kaming teacher, mayroon po kaming mga flight steward. Lord, mayroon po kaming mga kabataan pa na maaring magamit, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga cell group leader, small group leader, Panginoon, na ginagamit ninyo. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kananayan. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang buhay. Sa aming mga lola, Lord, pahabain pa po ninyo ang kanilang buhay. Sa aming mga tatay, Lord, tulungan ninyo kami na madala namin, maturuan namin, maipalaki namin, Panginoon, sa aming mga anak ang iyong mga salita para sila po ay magiging matagumpay na mga anak. Lord, alam ko po na isang araw, hindi man sa panahon namin, sa panahon darating, Panginoon, may mga potential leader ka po, Panginoon, na gagamitin sa church na ito. At sila po yung tatawagin mga matuwid na leader, mga tamang nangunguna. Praise God, hindi po namin, Panginoon, dapat ipagkatiwala ang aming bansa sa mga taong walang pagmamahal dito. Kundi bagkus, Panginoon, ang kanilang ginagawa, pang sarili nila. Lord, mag-rest ka, Panginoon. Tulungan mo, Diyos, ang mga kabataan ito. Ang mga nanay, mga lula at mga tatay, Panginoon. Salamat po sa pagpapala ninyo sa aming buhay. Purihin ka, pasalamatan ka. Dakila ka sa aming buhay. Praise God. Praise the Lord. Glory to Jesus. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Salamat po sa iyong katuruan, sa iyong Holy Spirit na kasama namin sa pag-aaral na ito. Glory to God in the highest. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na amen. Praise God. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise God.